Ladies, ikaw ba ay active sa S? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagdurugo at madalas pananakit ng puson? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Magkakaroon ka ba ng cancer sa matres kapag madalas kang nakikipagtalik? So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops! Disclaimer muna tayo, hindi ako doktor, pero meron akong napanood at nabasa at gusto kong i-share. 2,000 years later. So, eto, ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer sa matres or cervical cancer. So, ladies, panoorin nyo ito, okay? So, alamin natin yung mga risk factors, yung mga symptoms, at kung paano maiwasan ang mga ito. So, ito, ating alamin ang dahilan or risk factor number 1, ito, yung maagang nakipag-S. So, alam nyo, ladies, napakataas ng chances na ang isang babae na nakaranas ng S sa maagang edad katulad ng 13, 14, 15, 16, 17, mataas ang risk na magkakaroon ng ganyang sakit. Okay? Hindi ko nilalahat pero mataas ang risk. Number 1. Number 2, ito, yung napaka-active sa S. So ito na, yung maaring napakaraming partners, napakaraming encounters, at napakahilig sa action, okay? Napakataas ang risk na magkakaroon ng sakit na ganyan. So kapag ikaw ay talagang active, marami kang nagiging partners, medyo mataas talaga ang chances na magkakaroon ka ng ganyan, okay? Hindi ko sinasabi na huwag nang makipag-engage sa ganyan. Hindi po ganon. Pero risk factors yan. Lalong-lalo na sa mga papalit-palit or maraming partners ayon sa aking nabasa. Number 2. Number 3. Ito yung HPV or Human Papilloma Virus. At risk talaga kapag ikaw ay nakikipag-S at madalas kang nakikipag-engage sa S. Ito yung ginagamit ang bibig o kaya yung mga kinakamay. Ayun, mataas ang risk ng ganon. So, hindi ko sinasabi naman na hindi gawin yon. Kasi parte yon ng mga gawain sa isang masayang pagtatagpo. Pero dapat siguruhin natin na malinis ang ating kamay, ang ating bibig, ang ating mga ari-arian, okay? Para makaiwas sa mga ganyang malubhang karamdaman. Number 3. Number 4, ito yung dulot ng ibang STI or yung mga nakakahawang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ito yung mga gonorrhea or yung tulo, chlamydia, herpes. Ayan po, yung mga ganyan na nakakahawang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, yan po ay napakataas ang chances na magkakaroon ka ng malubhang karamdaman tulad ng cancer sa matres. Okay? So kapag napaka-active mo, ay maaring ganun nga ang mangyayari. Number 4. Number 5, mahinang immune system. So, sa lahat ng mga karamdaman ng tao, kapag mahina ang iyong katawan, sigurado na madali kang kapitan ng kung ano-anong mga sakit. At isa rin dyan, yung sakit sa matres na cancer, okay? Kaya ang gawin mo is palakasin mo ang iyong katawan. Health is wealth, ika nga. Number 5. Number 6, napakahabang panahon na paggamit ng contraceptive pills. So ito na yung gumagamit ka, umiinom ka ng pills na kontra para hindi ka mabuntis. Isa pala yan sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ka or at risk ka na magkaroon ng cancer sa matres. Kaya kung hindi naman kailangan, siguro stop na. Gumamit na lang ng supot, mas safe, pero dapat magaling din si partner para hindi makalusot yung kanyang mga dagta. Okay? So ayan po ang number 6. So, alamin naman natin ang mga simptomas. Number 1, ito yung labis na pagdurugo. So, kung nakakaranas ka ng abnormal na menstruation o kaya pagdurugo, isang sign yan or isang symptom na maaring ganun nga. Number 2, ito yung masakit na pag-ihi. Maraming cause yung
masakit na pag-ihi, mga UTI at ibang mga STI. Pero kapag madalas na masakit yung pag-ihi mo, sigurado na maaring sign ng ganyang karamdaman. Number 3, ito, yung lagi-laging pananakit ng puson. So kapag nakakaranas ka ng bakit laging mabigat, masakit, makirot ang iyong puson, magpa-check up ka na. Baka hindi na yan normal, di ba? Kasi natapos na yung menstruation mo, bakit masakit pa rin ang iyong puson? Okay? Number 4, ito yung pagkakaroon ng discharge. Lalong-lalo na kapag ito yung malansa sa pang-amoy. Okay? Kapag ganon yung discharge na lumalabas sa iyo, kailangan mong magpatingin sa iyong doktor kasi maraming uri ng karamdaman na related sa mga ganyang discharges, mga STIs. Okay? Yung STI, kapag meron kang ganyan, prone ka na rin sa candidate ng cancer. Okay? So, aalamin naman natin ang mga prevention or paano maiwasan ang sakit na yan. Number 1 is HPV vaccination. So, may mga ganyan pala, vaccines para sa HPV. Ang HPV, yan yung sinasabi ko na human papilloma virus na isang cause ng ganyang cancer. Okay? So, pumunta ka sa iyong OB/GYN, sa mga centers kung available ang ganyan at magpa-vaccine. Okay? Number 2, ito yung magpa-regular pap smear. Okay? Yan yung ginagawa sa mga kababaihan para ma-check yung loob ng kanilang puwerta para makita kung may mga abnormalities doon. Okay? So, regular din dapat ang pap smear. Number 3, ito yung paggamit ng protection. Okay? So, ito yung pinakamadaling gawin mo kapag ikaw ay active. Pasuotin mo yung partner mo ng supot, condom, okay? Para iwas sa mga nakakahawang sakit. Kasi yung mga nakakahawang sakit na yan, kapag tinamaan ka, sigurado na mataas ang chances na magkakaroon ka ng cancer na yon, okay? Number 4, itigil ang paninigarilyo. Yung paninigarilyo pala ay isang dahilan yan sa pagkakaroon ng cancer sa matres. Kaya stop na, wag na. Wala ka namang mapapala sa yosi, di ba? Cancer sa baga, tapos cancer pa sa matres. Nako, stop na ang yosi. Number 5, ito, yung limitahan ang mga partners sa S. Okay? Kung ikaw ay talagang active sa ganyan, mas maganda, the best kung talagang stick to one ka. Kasi at least alam mo kung safe ka o hindi. Kasi alam mo na ang history ng partner mo. Kasi kapag napakarami kang partners, hindi mo naman alam kung ano ang history ng lalaki na yan, kung meron nga ba siyang karamdaman, di ba? Lalo na kapag nakakahawa. Okay? So, yan ang gawin mo for prevention. So, sa mga nakakaranas ng ganyan, the best thing to do is bisitahin mo ang iyong doktor, ang iyong OB/GYN. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.